Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagkapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at magganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Huwari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinusunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat.
sadyang may kapwa ang sarili, napatainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo para sa araw na ito ang naging pagtatanong ng mga alagad ni Juan Bautista. So hindi basta mga Pariseo to, hindi mga Pariseo to rather. Mga alagad ito ng isang mabuting tao ni Juan Bautista. Malapit kay Kristo si Juan. So pwede nating sabihin, malapit din ang mga taong ito o hindi ba ang mga taong ito kay Kristo? Simply put, nagpapakabuting tao. Ang tanong nila, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po nag-ayuno ang inyong mga alagad? Inulit ko po ito para sana'y napansin ninyo na posibleng hindi inosenteng tanong ito. Na para bang naghahanap lang ng kasagutan o ng impormasyon. No! I believe, loaded. May mali siya ang tanong na ito. Loaded ito ng pagmamataas, pagkainis o pagkairita, at pagkukumpara. Una, pagmamataas. Nagmamataas sila sapagkat hindi birong gawin ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno noon ay hindi naman tulad ng pag-aayuno ngayon na hindi mo matawag na totoong sakripisyo. I mean, yung ginagawa ng iba. Halimbawa, liliban nga ng isang pagkain pero babawi naman sa ibang pagkain. Hindi kakain ng tanghalian pero doble ang kakainin sa hapunan. O yung sinasabi nilang yung fasting nagiging fast eating. Mag-a-abstain nga sa karne. Pero ang kakainin naman mas masarap pa at mas mahal pa, mas marami pa kaysa karne. Yung mas paborito niya kaysa karne. At kung ngayon ay obligado tayong mag-fast ng Ash Wednesday at Good Friday, the most, sinasama na rin natin yung mga ibang mga Fridays sa loob ng Kwaresma. Yun ay nakakaligtaan pa o sadyang ipinagpapaliban natin. But not during that time ng Panginoon natin. During those times, fasting was truly a sacrifice. Consistent pa, daily pa, regular pa. Ganun sila. At maaaring ganun din ang ginagawa ng mga alagad ni Juan Bautista. Kaya po pwedeng nandoon ang pagmamataas nila. Ang sabi nga nila dito, gayon din ang mga Pariseo. So po pwedeng ang feeling nila ay feeling na rin ng mga Pariseo, feeling nila dahil nag-aayuno sila na pakahirap ay banal na sila. Ikalawa, pagkainis o pagkairita. Kasi nga, mahirap mag-ayuno tapos hindi ginagawa ng mga disipulo ni Kristo. Ano sila, sinuswerte? Para bang sinasabi ng mga alagad ni Juan Bautista dito, hindi man nila aminin, nahirapan kami. Ang alagad, kami lang ang dapat mahirapan, dapat kayo din. Ibig sabihin, ginagawa nila pero hindi sila masaya. Kasi kung masaya sila sa ginagawa nila, hindi nila ito i-impose sa iba. Hindi impose. Encourage sa iba, pero hindi impose. Or, ang pag-encourage nila sa iba ay yung maramdaman ng iba na
may maganda at may saya ito na idinudulot sa kanila para ma-encourage yung iba. Hindi yung ramdam sa kanila na hindi nila gusto yung ginagawa nila. Obligasyon na lang, hindi bukal sa kalooban. Pangatlo, pagkukumpara. Kasi nga hindi biro ang pag-aayuno. So ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa mga disipulo ng Kristo to the point na parang ang baba ng tingin nila sa mga ito just because the disciples of Jesus were not fasting like them. At ito yung ayaw ni Kristong pag-aayuno. Katulad ng pag-aayuno sa ating unang pagbasa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pag-aayuno na superficial, panlabas lang, obligatory lang, or obligasyon lang. Hindi talaga nanunood sa kalooban sapagkat kung ito'y nanunood sa kalooban o ang kabanalang nanggagaling sa kalooban, hindi mapagmataas. Ang banal, mas lalong nagpapakababa. Hindi ito naiinis, hindi ito naiirita. Bagamat mahirap ang sakripisyong ginagawa nila, masaya dapat. A sad saint is a sorry saint. At lalong hindi ito nagkukumpara dahil hindi ito nanghuhusga. Yun po ang huwag natin kakalimutan na hindi porke hindi ginagawa ng iba, yung mga pagpapakabanal na ginagawa natin. Hindi sila nagsisimba tulad natin. Hindi sila nagro-rosaryo ng regular tulad natin. Hindi sila taong simbahan tulad natin. Hindi sila lumuluhod tulad natin. Hindi sila tumutulong tulad natin. Hindi sila nagsasakripisyo tulad natin. Hindi sila nagfa-fast tulad natin. Mas banal na tayo kaysa kanila. Mas malapit na tayo sa Diyos kaysa kanila. Baka kung malalaman lamang natin ay magulat pa tayo na mas malapit pala sila sa Diyos at may mas pananampalataya pala sila sa Diyos kaysa atin. Yun yung sinasabi ni Kristo dito indirectly sa mga alagad ni Juan Bautista. Bakit ba kayo nag-aayuno? Di ba't nag-aayuno kayo para mapalapit kayo sa Diyos? Kahit hindi nag-aayuno at this very moment, ang aking mga disipulo, kasama naman nila ako ay Diyos. Buti kung sa pag-aayuno niyo, nakakasama niyo ang Diyos. Hindi niyo pwedeng makasama ang Diyos. Bakit? Nagmamataas kayo Hindi kayo masaya sa ginagawa niyo. Hindi bukal sa loob ninyo Nagkukumpara ng husga kayo Diba? Besides, iba-iba po tayo ng kalalagayan And so God has different ways of dealing with us. Iba-iba tayo ng pamilyang pinagmulan. Iba-iba tayo ng kapaligrang nakagisnan. Iba-iba tayo ng mga impluwensyang tinanggap. Iba-iba tayo ng mga means na meron tayo. Iba-iba ang mga taong tumulong sa atin para mapalapit sana tayo sa Diyos. Yung iba sa atin walang tumulong. Yung ibang mga hinuhusgahan natin minsan na hindi kasing buti at hindi kasing masacrifice tulad natin, hindi naman sila lumaki sa environment natin. Walang nag-lead sa kanila sa Diyos. At iba-iba rin tayo ng pinagdaraanan. Bukod pa sa God has His own timing for everyone. Hindi ibig sabihin ikaw ay malapit ngayon sa Diyos, hindi na magiging malapit ng kapwa mo o hindi na lumalapit sa Diyos ang kapwa mo. Huwag tayong ganon. Just because they are not doing what we are doing, mas angat na tayo sa kanila. Huwag ganon kapatid. Hindi ganon ang kabanalan na kalugod-lugod sa Panginoon. But of course, hindi ko naman po sinasabi na huwag na nating paalalahanin ng iba hinggil sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. But let us not do it in a very self-righteous way. To the point na magmamayabang na tayo, manghuhusga na tayo, ikukumpara na natin ang ating sarili sa kanila. Yung bang mararamdaman nila na nandito tayo sa itaas, nasa ibaba sila, na parang napakamakasalanan naman nila, na parang napakabuti naman natin, kumpara sa kanila. Huwag ganon. Baka sa halip na makaakay tayo sa kabutihan ay mas panindigan pa nila ang kanilang kasalukuyang pagkukulang, kamalian o kasalanan. Actually, marirelate po natin ito sa latest issue dito sa ating bayan. Ayoko lang makisawsaw sapagkat pareho lang din namang may punto. Mali lang ng paraan. Lagi po natin tandaan na hindi natin trabaho ang magbago ng tao. Trabaho ng Diyos yun. Prerogative ng Diyos yun. Ang tangi lamang nating magagawa ay mag-remind. Pero sa maayos at magandang paraan nang hindi tayo nawawala dun sa sense na tayo rin naman ay makasalanan. Ingatan po natin ng paraan ng pagsasabi natin at humanap tayo ng timing para dito. Tandaan po natin na hindi natin trabaho again ang magbago ng trabaho ng Diyos ang baguhin ng isang tao. At mas concern ng Diyos yun. Which means, kung gusto nating magbago ang isang tao, mas matindi ang pagnanais ng Diyos na baguhin siya. Tandaan natin yun. Kaya siya talaga ang magtatrabaho para dito. Let us bear that in mind para hindi na rin tayo ma-stress, para hindi na rin tayo makapag-isip o makapagsalita ng hindi maganda, at para hindi rin ma-turn off sa atin ng iba. Kahit na tayo nasa tama naman talaga, maging tama rin naman ang paraan natin ng pagtatama ng iba. At let us just
continue praying and waiting for God's perfect time, trusting in Him that He doesn't want to lose anyone. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang sa kabutihan, pero hindi sa paraan na ako'y magiging mayabang. Tulungan mo po akong magpakumbaba. Tulungan mo po akong sumunod sa iyo ng may kagalakan kahit na ako ay mahirapan. At tulungan mo po akong tingnan din ang aking sarili bilang makasalanan pa rin naman at hindi karapat-dapat sa iyong kabanalan. Nang sa gayon, maakay ko ang aking kapwa, lalong-lalo na ang pamilya ko sa iyo. Tulungan mo po ako sa mga salita na bibitawan ko kapag nagtatama ako ng kapwa ko. Tulungan mo ako. Mayroong magandang mangyayari. Mayroon Kahit na sa pagtatama ng kapwa, maging maingat, maging sensitibo, maging pasensyoso. lalapit Kakay Jesus, hindi mo trabaho ang baguhin siya. mayroon Paalalahanan mo lang, mangyayari hayaan mo lang Diyos ang kumilos. sa'yo. Paalalahanan mo basta sa maganda, tamang paraan. Hindi mo kinakailangan magsalita ng hindi maganda. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng pagkakataong upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na iyong Mama. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tuso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pag-asalo ngayon sa iyong banal na piking, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamahasayin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Ha- Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalay ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming inaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nag-isay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa taginis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal